Hola pamilya, sa lamig na yon, parang humihingi ang katawan natin ng kalorya, di ba? Pero ang bitad ay yung pambili sa panaderya ng mga fakturas, tinapay o anumang produktong panaderya na gawa sa industrial na harinang trigo na nagpapamaga at hindi maganda sa bituka at sa totoo lang, hindi talaga nakakabuti. Naalala nyo ba na kamakailan ay nag-upload tayo ng video kung paano gumawa ng sinaunang chipa? O nagustuhan nyo yon, naging magandang resulta ng video na yon dahil talagang napakasarap na reseta na yon gamit ang totoong mga sangkap. Mga totoong sangkap na nagbibigay ng nutrisyon sa atin. O, sa video na yon, maraming tao mula sa Paraguay ang nagkomento na gusto nilang gawin natin ang reseta ng pinsan nitong chipa, ang Mayu. Isang reseta na nanmula sa mahal nating Paraguay. Ang kasaysayan nito ay malalim na konektado sa mga Guarani at kumakatawan sa isang napakagandang pamana ng mestisong pagluluto, katulad ng chipa, ang Mayu. Ipinanganak ito mismo mula sa mahiwagang pagsasanib ng mga tradisyong kulinarya. Mula ito sa kulturang Caryo-Guarani. Ang mga katutubong mamamayan ang magdala ng kanilang sagradong pagkain, ang kamoteng kahoy, at pagkatapos ay isinama ang iba pang mga sangkap na dinala ng mga mananakop na Kastila at ng mga Heswita. Ang keso, ang mantikilya. Parang rustic tortilla mula kamuteng kahoy at keso, diretsong niluluto sa kawali sa loob ng 5 minuto. Walang oven, gluten o harina na sanghi ng pamamaga. Masarap, abot kaya at masustansyang pagkain ito. Isuot nyo ng apron at ihanda ang kawali, gagawa tayo ng Mayu. Gusto ko rin ipaalam na bukas na ang aming online na paaralan. Official na bukas ang mga pintuan ng aming paaralan na Zona Zero Enfoque Mental. Dana, ano ang gagawin natin dito? Gaano katagal ang paaralan? Ang Zona Zero ay hindi kurso na may simula at wakas, kundi lugar para sa buwan ng pagsasanay. Ikukwento ko kung paano tayo magsisimula dahil maganda ito. Magfo-focus tayo sa kalusugan, pisikal at emosyonal na pagpapagaling at kasaganaan. Gagawin natin ito gamit ang dalawang pangunahing kasangkapan, ang teknolohiya ng Merkaba at neuroplasticity sa neurotransformation. Gusto kong gawing madali para sa lahat ang hakbang na ito. Para makapagparehistro, pumunta lang sa link sa description o nakapina komento, i-click ito, piliin ang plano sa website, at tapos na. Lahat ay napakalinaw at agad-agad ang access. Ang paaralang ito ay isang lugar para matigilan natin ang pag-uulit ng mga pattern na nakaraan at simulan natin idisenyo ang buhay na nararapat para sa atin. Pumunta kayo sa link at magkikita-kita tayo sa Zona Zero. Para sa resepeng ito, gagamit tayo ng 500 gramo ng almirol ng mandioka. Ang ating sinaunang almirol, zero gluten. At pansin dito, ang mandioka ay mayaman sa resistant starch. Ibig sabihin, hindi nito pinapataas ang glucose sa dugo, kundi umaabot sa malaking bituka at pinapakain ng good bacteria o microbiota mo. Ilalagay natin ito sa isang lalagyan, dahan-dahan lang dahil madali itong kumalat. Ngayon, mantaldag tayo ng asin ayon sa panlasa. Sa pagkakataong ito, gagamit ako ng isang kutsarita. Magdadagdag tayo ng 175 gramo ng mantikilya sa temperatura ng kwarto. Kung gagamit ng mantikilya, siguraduhin totoong galing sa baka ang gamitin. Sa kahit anong paraan, huwag kayong gagamit ng margarina dahil puro plastic lang yon at trans fat na transhydrogenated. Nagbibigay ang mantikilya ng healthy na taba, stable na taba, butyric acid at fat-soluble na bitamina. Perpektong panggatong ito para mapanatili ang init ng katawan. Idinadagdag natin. Sa puntong ito, ilalagay na natin ang mga keso. Ang orihinal na recipe ay gumagamit ng keso Paraguay na sariwa at medyo maasim. Pero dahil medyo mahirap hanapin dito sa Argentina, papalitan ko ito ng keso Fontina o keso Colonia. Pwede na rin yun. Semi-hard na keso ito. Gagamit ako ng 150 gramo at gagamit din ako ng 150 gramo ng keso kremoso. Ngayon, puputulin natin ang keso sa maliliit na piraso. Handa na. Tinanggal ko na ang balat nito kanina. Ayan, hiniwa na natin. At ngayon na ilalagay ko na ito sa lalagyan.
Hiniwa ko na rin ito, kaya idagdag ko na lang. Ngayon, magdadagdag ako ng kaunting gatas. At sisimula na nating gawin ang tinatawag na arenado. Hindi magiging makinis ang inyong masa, kaya magiging parang basang buhangin ito. Magdadagdag tayo kung nakikita nating masyadong tuyo. Ayan, ganito dapat ang kalalabasan ng ating arenado. Ngayon, lulutuin ko na ito. Pinainit ko na ang kawali sa napakababang apoy, kasi ang mga kawaling ito ay madaling uminit. At ngayon, maglalagay ako ng kaunting mantikilya para hindi dumikit. Magdadagdag tayo. Hahayaan natin itong maluto ng 3 minuto, tapos babaliktarin natin. Ngayon, lumipas na ang 3 minuto. At babaliktarin natin ito. Tatlong minuto pa. Handa na ito. Dito, gusto kong ibahagi sa inyo, pamilya. Sa orihinal na reseta, nagdagdag kami ng kaunting pagbabago matapos mapanood ang video ni Simon sa Instagram ng La Recetas de Simon. Sikat siya at gumagawa ng kahanga-hangang reseta. Nagustuhan namin ang ideya niya, kaya isinama namin ito sa lumang bersyon namin. Ang gagawin ay maglagay ng manipis na patong ng arenado sa kawali. At sa gitna, magdagdag ng mas maraming keso at masarap na hamon. Takpan natin ng mas maraming arenado sa ibabaw. Pindutin natin ang mga gilid para maselyuhan. At lulutuin natin ito sa parehong paraan. 3 minuto sa isang side at 3 minuto sa kabila. Magkakaroon kayo ng velu na may palaman na sobrang sarap. Sige, dito gumawa tayo ng 3 simpleng velu. Ito ay walang hamon at keso. Tingnan nyo kung gaano kasarap tingnan. Walang duda, perpektong almusal o meriendang velu, lalo na sa malamig na panahon. Nakakabusog ito at isang piraso lang, busog ka na. May malinis at tuloy-tuloy na enerhiya ng ilang oras. Kapag kinain ito ng malamig kinabukasan, lalakas pa ang resistant starch nito. Nagiging prebiotic na gamot ito. Ibalik natin ang lasa ng ating lupain at tradisyon. Kung ihahanda nyo ito, pakiusap bumalik kayo at ikwento sa akin kung anong naging karanasan nyo. At kung anong mga pagbabago o ibang bersyon ang gagawin nyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita mong mahalaga ito, bigyan mo ko ng thumbs up. Pwede ka mong subscribe sa channel at i-share ito. Ang pangalan ko ay Dana Aguilar. Kung nais mo mas palalimin ang koneksyon sa katawan, isipan at espiritu, panoorin mong isa ko pang channel, Portal Koherencia. Mag-iwan ako ng card dito para mapuntahan nyo. Kung di mo pa napapanood, iniimbitahan kitang panoorin ng video namin tungkol sa Chipa Ancestral. Hindi ito katulad ng kahit anong chipa na binibenta sa panaderya. Hindi. Ito ay may kasamang. Tunay na sangkap na gamit noon pa. Sa totoo lang, kakaibang chipang dulot nito. Iniiwan ko na ito hanggang sa muli.